Kumusta Pilipinas? Magandang araw po sa inyo mga ka-coffee natin abroad. Magandang araw po sa inyo. Si Madam Babalina, si Amy Marcos, napahiya. Ayan. Ang hilig mo kasi magpakalat ng fake news, oh. Amy Marcos, oh. Lahat talaga gagawin ninyo para protektahan si Sara Duterte. Noong isang araw, may interview siya sa media, parang sa ANC ata yan eh. Di ba? Napakinggan natin yung interview niya. At kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi niya. Kabilang na po dyan yung term extension daw po ng presidente ni PBBM ha. Ang pinaplano daw ngayon, dalawa yung major na tumatak sa isip ko dun no? Na i-extend daw po yung term ng presidente hanggang 2031. So ibig sabihin po another ano yan, by 2023, 2028 sana elections plus 3 years pa. 'Di ba? Magiging 9 years ang presidente ng kanilang plano kasi ayaw daw nila talagang paupuin si Sara Duterte. Pangalawa, ang minimum age requirement daw po para makatakbo ka sa pagka-presidente, gagawin daw pong 50. Hindi po lulusot si Sara Duterte dyan. Gagawin daw na talaga lahat nila. Akala nila, ganun lang kasimple baguhin ang konstitusyon. Ito Amy Marcos ha. Hindi pa nagsasalita si Tito Sen, sinabi na natin ito. Ma'am, kung plano talaga baguhin ang konstitusyon na term extension ng ating presidente, di ba, kayo yung majority dyan sa Senado. Paano mangyayari yan? 2/3 votes ang kinakailangan dyan. Dyan pa lang sa Senado, hindi pa natin pinag-uusapan kung magkaka-plebiscite ka pa. Pag nag-plebiscite ka, tanungin mo lahat ng mga butante kung sang-ayon ka ba sa pagbabago ng konstitusyon. Hindi pa natin pinag-uusapan yan ha. Sa level nyo pa lang. Dyan pa lang sa Kongreso. Sa Senado lang, sige, sa inyo. Di ba kayo ang majority? Kayo ang 13 dyan? So, paano mo ibibintang sa gobyerno kaya ibibintang nyo kay PBBM or binibintang mo kay Soto na babaguhin ang konstitusyon samantalang kayo yung may control sa Senado. Kasi kayo ang majority dyan sa Senado, bobo. Deserve mo yung term na yan. Minsan sumasama na yung bibig ko minsan eh. Pasensya na kayo ha. May mga nagme-message sa akin, ka-coffee, wag mong sabihin yan. Ka-coffee, wag ka magmura ng ganyan. No? Pero nakakainis eh. Hindi ako umiiyak ha. Sabi ng mga dilis umiiyak ako. Bakit ako iiyak? Dinidescribe ko lang si Amy Marcos kasi common sense. Maraming mga DDS na bobo rin at tanga naniniwala. Hindi naman lahat ng DDS. Marami yung kilalang DDS matatalino din naman. Hindi sila lahat. Mga dilis ang tawag natin doon sa mga bopols na yan. Common sense eh. Aamyandahan mo ang saligang batas, ang konstitusyon. Eh kayo yung nandiyadyaan. Kayo yung may control ngayon. Kayo yung 13 versus 11. Diba? Paano mangyayari yan? Kung mangyayari yan, kasalanan nyo kasi kayo yung majority. As simple as that, Amy Marcos. So ngayon, ito na. Nagsalita na si Tito Soto. Nasa politico.com. Nagmarites na, mali pa. Ganda ng title no? Nagchismis ka na nga, mali-mali pa yung chismis mo. Tito Soto debunks Amy Marcos's charter change and regional senates claims. O ano ba yung sinasabi dito ni Tito Soto? Kasi may napag-usapan na bago siguro sa pandinig ni Amy Marcos, ang nagchuchu siguro sa kanya kasi hindi naman siya kasama sa usapan eh. Mali yung chismis sa kanya. Yun na nga yun eh, hindi kayo nag-uusap-usap dyan eh. Kaya nga nagkagulo dyan sa Senado dahil wala kayo niyan, proper communication. Senate Minority Leader Vicente Soto III has dismissed Senator Amy Marcos's claim of an alleged charter change push within the Senate, insisting that the discussions on a Constituent Assembly or CONAS never took place. No. I mean, Tagalogin natin ha para sa mga DDS mong followers. Yung kinikwento mo, never nangyari. Na kesyo daw nag-meeting, alam ko Soler yung tinutukoy niya dyan eh. Nag-meeting daw po sa Soler para pag-usapan yung pag-amyenda sa konstitusyon. Never po yung nangyari. Mali yung chismis sa'yo, mali yung marites sa'yo. Mali siya. Sabi ni Tito Soto ha, outright lies daw po yan. Tama si Ping. Never namin pinag-usapan ang CONAS. Sabi ni Soto. Referring to Senator Panfilo Lacson who earlier branded Marcos's allegation as outright lies. Kasinungalingan. Si Amy Marcos, kasi na-corner na kayo dyan, wala na kayong ibang maibato, magre-resort na naman kayo sa kasinungalingan. Gagawa na naman kayo ng kasinungalingan. Lahat ng gagawin ninyo para protektahan si Sara Duterte. Una, napahiya kayo sa drama nyo dyan sa Senado. Di ba? Lumabas sa investigasyon, walang attack na naganap sa Senado. We are under attack, wala nang emosyon yung mukha kasi kakabotox. Di ba? Nagkasala na naman tayo, sorry. Kasi sinungaling eh.
Ubod ng sinungaling tong si Jaime Marcos eh. Kapatid pa ng presidente yan ha. Di ba kung ano bang hindi nakuha dyan kay Marcos, bakit galit na galit sa gobyerno? Marcos had posted on social media that members of the Senate minority bloc supposedly knew of plans to pursue amendments to the 1987 Constitution ahead of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Biruin mo naman, kabobo. Ako, sumasama na naman ako talaga, oo. Kailan magaganap yung trial ni Sara Duterte? No, sige. Sabi ng Senado, July 6. Kailan yung July 6? More than 1 month na lang. More than 1 month. Paano babagoy ng konstitusyon? Within 2 months. Sige, sabihin natin 2 months. Paano mo babagoy ng saligang batas within 2 months? Ang pinapoint out ko ka-coffee, regardless kung may plans na baguhin ang konstitusyon, walang effect yan sa impeachment case si Sara Duterte. Una, napakatagal baguhin ang konstitusyon. Even si Digong na medyo active ang kampanya ng federalism that time, nabago ba nila? Umuusad ba yung pagbabago sa konstitusyon? Kasi napakahirap baguhin ang konstitusyon. Ito pa, babaguhin mo lang para kay Sara Duterte. May bago man o wala, uusad at uusad ang impeachment ng July. Dahil naipasa ng articles of impeachment, in fact, na-convene na ang impeachment court. Magkakaroon ng decision by July or August. Tapos sasabihin mo, gagawin lahat. Babaguhin ang konstitusyon, gagawing 50 years old yung minimum age para hindi makatakbo si Sara Duterte. Mai-impeach na nga ni. Bakit kailangan pang baguhin to 50? Diba? Asan yung connection? Hindi nagkukunik-kunik yung mga chismis ninyo. Backgrounder, ka-coffee, ano ba yung konstitusyon? Sige, baguhin natin ha. Explain natin ha. Ang konstitusyon po, sa Tagalog po yan sa Ligang Batas. Example tayo ha. Itong libro halimbawa, tawagin natin itong konstitusyon sa Ligang Batas, 1987 Constitution. Ito po yung nagsisilbing Biblia ng mga gagawing batas. Kung gagawa ka ng batas, yung tinatawag nating Republic Act or kahit na anong policy, dapat hindi lalabag sa nakasulat dito sa konstitusyon. May mga artikulo yan na nakalagay dyan sa konstitusyon. For example, no, ako, halimbawa, background ko, communication, no? Broadcast communication yung background ko. Nung college kami, pinag-aaralan talaga namin yung mga provision o yung mga articles particular na nakatuon sa freedom of speech, sa freedom of the press. Kasi broadcasting yung kurso ko ng undergraduate ko, di ba, bago ako nagmasteral. Okay. Sa konstitusyon nakalagay, Article 3, Section 4, yung mga mass communication students, syempre hindi kayo papasa kung hindi nyo kabisado yan, di ba? No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Wala daw pong batas na dapat ipasa. Nakikitil sa karapatan ng tao magpahayag. Freedom of speech, karapatang magpahayag, karapatang magsalita, karapatan ng media. Freedom of the press. Ibig sabihin po, lahat ng batas na gagawin, napakaraming batas. Siyempre, mas marami sa konstitusyon. Kasi ang konstitusyon, isang libro lang naman yan eh. Diba? Lahat ng batas na gagawin mo, patong-patong-patong na mga batas na yan, dapat hindi ko kontra dito sa Bible, dito sa konstitusyon. Para baguhin na itong konstitusyon na to, napakatagal pong proseso. Kasi kinakailangan mo pang magkaroon ng plebiscite. Diba? Tanungin mo pa yung taong bayan para nagkaroon ka ng eleksyon. Papayag ka ba na amyendahan o baguhin yung konstitusyon? 1987 po yan. 1987 pa. Imagine the last time na binago natin ang ating saligang batas, 1987 pa, hindi pa ako pinapanganak. Binago, yan ang pinakahuli ng pagkakataon na binago ang konstitusyon. Tapos, kung magsalita si Amy as if magagawa yan bago ang termino ng presidente. Never mangyayari yan. Kasi nga, example ko na sa inyo, panahon ni Digong, pag-upo pa lang ni Digong, first year pa lang ni Digong, alam ko yan dahil nasa DILG ako that time. May budget sa federalism. Pag ginawa mong federal form of government, ang Pilipinas, no, you have to change the constitution. Again, babaguhin mo nga ulit yung Bible na to. Diba? Kailangan mo ng campaign, kailangan mo ng pondo dyan, kailangan mo ng suporta, lahat yan. Kasi napakahirap baguhin ng konstitusyon. Minimum yan 5 years, 5 to 10 years para baguhin ang konstitusyon. Ilang taon na lang po si Presidente? 2 years na lang. Paano mababago ng Presidente yan? Paano mababago ng presidente yan? Pag nagkanda ka ng plebiscite o plebisito, napakalaking pondo ang kailangan dyan kasi parang nagsagawa ka ng national elections yan eh. Nasaan sa budget yan?
Kailangan may budget ang Pilipinas yan. Nasaan ang batas? Asaan? Nasa committee level ba yan, etc. Kasi nungalingan mo, Amy. Ang mga bobong DDS, mga tangang DDS, naniniwala pa rin sa'yo na kung tutuusin, common sense, wala. Bopuls talaga, oh. Soto said Marcos's source had misconstrued a casual Gulf side conversation he had with Speaker Martin Romualdez ally and House official Speaker Bogie D. Aya kasi mga nakikimartes, mali-mali yung chinismis, no? But Soto said, according to Soto, the discussion was merely friendly talk. Yeah, siguro yung na-overheard. Narinig lang, no? May nag-uusap over golf. May nakarinig, pinag-uusapan nila pagbabago sa konstitusyon. Itong si Martes, sumbong kay Amy Marcos. Ma'am, narinig ko, habang nag-golf sila, pinag-uusap. Damuho nga namang chismis yan, no? The discussion was merely friendly talk about possible constitutional amendments limited to political provisions, particularly lowering the minimum age requirement for the president and senators. Ayun naman pala, Amy, Ang sabi mo, increasing. Samantalang ang pinag-uusapan ay lowering, which is maganda. Pabor ako dyan para makatakbo si Vico Soto. Diba? Bopols talaga to Talagang chismis niya, mali-mali Ang chismis ni Amy, ang binalitan niya dyan sa media, nagpa-interview siya sa media, tataasan daw po, gagawin 50 yung minimum age requirements. Kasi currently, nakalagay sa konstitusyon, 40 po. Pwedeng tumakbo si Sara. Ang assumptions nila, ang theories nila, kapag ginawa 50 yan, di makakatakbo si Sara. Hindi nga ni makakatakbo kasi ma-impeach nga ni. Di ba? Hindi nga nagkukunik-kunik kayo. Kapag i-lower mo yan, agree ako dyan na i-lower yung age requirement. Ako kahit 30 siguro or 35. Agree ako dyan. Kasi maraming mahuhusay na mas bata, mas agile, mas bibo, mas mabibilis kumilos. In fact, sa ibang bansa, di ba? Mga bata rin naman kasi pag medyo matanda na, kulang na sa energy, etc. Wala tayong question sa matatanda kasi they have the wisdom, they have the experience and all, no? Pero marami rin mahuhusay na bata. Tingnan mo yung secretary ng DBM ngayon, napakabata, mas matanda pa ako, no? 31, 32 lang ata yan. Pero hindi mo pwedeng ma-question ang kanyang kakayahan, no? O yun naman pala, ang sinasabi ni Tito Soto, ibaba ang age requirement, hindi itaas. Ang sabi ko po, if ever there is an amendment to the Constitution, I prefer we lower the age for president and senators. It is simply friendly talk. The eavesdropper had a misconception. Yung chismoso daw, nagkamali ng intindi. At nagkamali ng intindi. Marcos had earlier warned the charter change proponents were supposedly eyeing amendments that would raise the age requirement for presidential candidate, a move she claimed could sideline Duterte from the 2028 elections. Mali ang chismis. She also floated allegations of possible no election, a scenario that could supposedly extend the term of her brother, President Bongbong Marcos. Wait lang. Ewan ko sa mga dilis Kaya kayo na lang nagkakasundo, kaya ewan ko sa inyo, pare-parehas kayo, no? Nabasa ko rin, pwede naman baguhin yan sa gagawin nilang batas, no? If you change the Constitution, mag-a-apply lang po yan, hindi sa incumbent. Mag-a-apply yan sa mga susunod. Halimbawa, baguhin natin yung term limit, no, ng ating presidente. Currently, 6 na taon lang po pwede maglingkod ng presidente. Kapag binago mo yan, let's say gawin nilang 9 years yan, ibig sabihin plus 3. Hindi po siya mag-take effect sa incumbent, sa kasalukuyan. Ibig sabihin, aalis si Presidente, si Marcos, by 2028 kasi nga hindi mag-i-effect sa kanya yung extended na term. Nagigets nyo ka-coffee? Kasi bias yan. Halatang bias yan. At definitely, hindi mangyayari yan. Sa madaling sabi, dahil incumbent po siya, anong Tagalog ng incumbent? Sila po yung kasalukuyang nakaupo ngayon. Hindi mag-a-apply sa kanila yan, kundi sa susunod po na Presidente. So, aalis muna si Presidente. And then, let's say, naging presidente, ang susunod, sabihin natin si Liza Marcos, no? 6 years, next na po na 3 years, magiging 9 years na po siya. Again, hindi siya mag-a-apply sa incumbent, sa mga currently nakahawak ng posisyon, kasi magiging self-serving sa kanila yan. Again, balik tayo doon, hindi nga po napag-uusapan yan. Puro fake news, puro kasinungalingan, yung pinakakalat ni Babalina. Na dyan na lang sila nabubuhay sa pagpapakalat ng mga fake news. Diba? Siya, i-komento ang inyong opinion, reaksyon. Huwag kayong makinig sa mga DDS
na vloggers na fake news. Nagpapakalat lang po ng kasinungalingan ng mga yan. I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. I'll see you in the next video. Bye-bye.